Si Mikhail Drapati ang bagong punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Nilagdaan na ng Pangulo ang atas at opisyal ko na itong masasabi. Pinatalsik ni Volodymyr Zelensky si Alexander Sirski at ang bagong punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ay si Major General Mikhail Drapati. Pwede ring sabihin, nagwagi pa rin ang masa. Ngayong Hulyo 21, sa talumpating panggabing, inanunsyo ni Volodymyr Zelensky ang mismong hinihingi ng mga nagpoprotesta sa harap ng opisina ng presidente sa loob ng 6 na araw. Tinanggal si General Alexander Sirski bilang punong komandante. Si Major General Mikhail Drapati, commander ng pinagsamang pwersa, ang bagong punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Kasama ni Sirski, alis din ang hepe ng General Staff na si Lieutenant General Andrei Gnatov. Ito mismo ang hinihiling noon ni Mikhail Fedorov noong siya ay itinalaga pa lang bilang ministro ng depensa. Pirmado na at nailatala sa website ng presidente ng Ukraine ang mga kautusan. Sa totoo lang, ito ay isang bihirang pangyayari sa buong panunungkulan. Malawakang digmaan o marahil sa mismong digmaan kung saan ang mapayapang protesta ng mamamayan ay direktang nagpabaliktad sa desisyon sa pagtalaga ng pinakamataas na komandante. Pinaalala ko na may ilang mga mambabatas na talagang tutul sa ganitong senaryo. Lumabas ang mga tao para sa pagbabalik ni Fedorov, pagtanggal kay Sirski at pantatalaga kay Drapatov bilang punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Nakuha nila mismo ang ipinaglaban nila. Subukan nating pag-usapan ngayon ng walang labis na emosyon kung sino si Mikhail Drapati at bakit ang kanyang pagtatalaga ay isang tagumpay para sa hukbong sandatahan ng Ukraine. Anong mga eskandalo ang bumalot kay Sirski at ano sa huli ang inalok kay Mikhail Fedorov? Dahil ito ay isang posisyon na sa kanluran ay tinatawag na Miltech Tsar. Sa totoo lang, ito ay isang posisyon na mas malaki pa ang kapangyarihan kaysa sa ministro ng depensa ng bansa. Pero sa Ukraine, sa kontekstong politikal, ang posisyong ito ay tinitingnan bilang parang posisyon ng tagapangasiwang nakabantay. At ang ganitong konotasyon ay hindi na magugustuhan ng karamihan. Sige, talakayin natin kung paano ngayon gagana ang depensa ng Ukraine. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito ng sabay. Bago magsimula, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Lubos akong magpapasalamat kung kayo ay mag-subscribe. Gusto ko ring banggitin na napag-usapan natin na si Sirski ay aalisin noong 18 ng Hulyo. Ibig sabihin 3 araw bago ito. Kaya tingin ko sulit talagang mag-subscribe. Noong ikasiyam ng Mayo 2014, si Mikhail Drapati ang namumuno sa ikalawang mekanisadong batalyon na ika-72 Brigada ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na nakatanggap ng utos na sumugod papunta sa nasakop na himpilan ng pulisya sa lungsod ng Mariupol at tumulong na palayain ang mga bihag. Ang BMP ng kanyang unit ang literal na tumalon sa ibabaw ng barikada ng mga taga-suporta ng Ruski Mir. Naging simbolo ng pagsisimula ng digmaan ng video at si Drapati ang komandante ng crew ng BMP na iyon sa Mariupol. Si Drapati ang opisyal na dumaan sa buong digmaan at naging general. Pero huwag tayong magmadali at talakayin muna natin ang lahat. Magsisimula ako sa desisyon ng presidente ng Ukraine na inanunsyo ni Zelensky sa kanyang talumpate noong Martes sa gitna ng 6 na araw na protesta. Direktang sinabi ng presidente, ang bagong punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ay si Mikhail Drapati. Kinumpirma ng presidente na kasabay ni Sirski, aalis din sa pwesto bilang hepe ng General Staff ang kaibigan niyang si General Teniente Andrei Gnatov. Sinabi rin ni Zelensky na kasama sina Drapati, Yevgeny Khmara at Pavlo Polisa na pagdesisyunan nila kung paano dapat baguhin ang buong estruktura ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Hindi lang simpleng pagpapalit ng tao mula kay Sirski kay Drapati ito, kundi muling pagsasaayos ng buong pamunuan ng militar. Pinili ko si Mikhailo Drapati bilang bagong punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Ukraine. Kasama sina Mikhailo, Yevgeny Khmara at Pavlo Polisa na pagdesisyunan namin kung paano dapat baguhin ang estruktura ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine.
Gayunpaman, maingat at diplomatiko ang kilos ni Zelensky at hindi niya pinahiya si General Syrskyi na papaalis na. Kinilala niya ang nagawa nito at tinawag ng Pangulo na si Syrskyi ang naghatid ng mga resulta para sa Ukraine sa pagtatanggol sa Kyiv, opensiba sa Kharkiv at operasyon sa Kursk. Ibig sabihin binigyang pugay pa rin ni Zelensky. Talagang iniligtas ni Syrskyi ang kabisera noong 2022 at hindi iyon mabubura. Isang katotohanan na si Alexander Syrskyi ang nagratid ng mga resulta para sa Ukraine sa pagtatanggol sa Kiev, sa opensibang operasyon sa Kharkiv at sa operasyon sa Kursk. Malayo na ang narating, nagpapatuloy ang pagtatanggol sa Ukraine at nararapat lamang ang marangal na pagtrato sa bawat mandirigma. Nagpapasalamat ako kay Alexander Syrskyi at sa lahat ng mandirigma sa matibay na posisyon ng Ukraine sa harapan. Kasabay nito, inamin ng Pangulo ang ugat ng problema. Ayon sa kanya, hindi magkaintindihan sina Ministro ng Depensa Fedorov at punong komandante Syrskyi at nananatiling hindi nareresolba ang mga problema sa labanan, sa mga brigada at mahalaga sa mobilisasyon. Sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang pag-amin. Sa totoo lang, kinumpirma ni Pangulong Zelensky ang sinasabi ng mga tao sa lansangan at ng mga protesta sa loob ng 6 na araw. Hindi na gumagana ang lumang sistema. Matagal na itong dapat pinalitan. Nagpapasalamat ako kay Mikhail Drapati sa ganitong pananaw. Kasama sina Alexander Syrskyi at Andrei Ignatov, tinalakay namin ang mga susunod nilang tungkulin sa serbisyo at maayos na paglilipat ng mga tungkulin. Sino si Mikhail Drapati at bakit siya ang hinihiling ng mga nagpoprotesta na gawing punong kumander ng sandatahang lakas ng Ukraine, hindi ang iba? Si Mikhail Drapati, 43, ay General Mayor, propesyonal na sundalo at sinanay sa paggamit ng tangke. Mahalaga rito, nagsimula siya sa ibaba mula sa antas ng batalyon, hindi agad napunta sa mataas at komportabling posisyon sa punong himpilan matapos ang unibersidad. Dito, ilalahad ko ang kanyang totoong talambuhay ng isang tunay na komander sa labanan. Simula ng digmaan, ibig sabihin, taong 2014, ika-9 ng Mayo 2014, gaya ng napag-alaman na natin, si Mikhail Drapati ang namuno sa ikalawang mekanisadong batalyon ng ika-72 Brigada na nakatanggap ng utos na makalusot patungo sa nasakop na himpilan ng pulisya sa Mariupol at tumulong na palayain ang mga bihag doon na dinakip ng mga Ruso. At ito ang sandali na naging simbolo ng pagsisimula ng digmaan, BMP. Ang kanyang unit ay literal na tumalon sa ibabaw ng barikada ng mga taga-suporta na makarusyong ideolohiya. Kumalat sa buong Ukraine at mundo, ang video ng pagsugod na ito naging isa sa mga simbolo ng pagsisimula ng digmaan. At ito na nga ang BMP na lumilipad sa Mariupol na si Drapati ang nagmamaneho. Hindi ko alam kung tama bang sabihin na siya ang nagmamaneho ng BMP o kung may ibang tawag doon, alin ba ang mas tama? Kung alam ninyo, pakisulat sa mga komento. Noong tag-init din ng 2014 nangyari, sa kasamaang palad ang pagkakakubkob sa Isbarin. At si Drapati ang nag-organisa ng paglabas ng mga unit ng Ukraine mula sa pagkubkob malapit sa Isbarino at Chervono-Partizansk. At ayon sa opisyal na datos, nailabas ng kanyang grupo ang humigit kumulang 260 na sundalo at mahigit 30 unit ng kagamitang militar na tumawid ng mahigit 160 kilometro habang nakikipaglaban. Ibig sabihin, mahigit 160 kilometro silang nakikipaglaban para makaalis sa pagkubkob. Ang tawag kay Drapati ay Rubin. Pagkatapos ng mga pangyayari noong 2014, bumalik siya sa harapan bilang hepe ng staff ng ika-30 mekanisadong brigada. Bakit ko nasabi na siya ay mula ibaba hanggang taas? Kahit pwede naman siyang pumili ng ibang daan. Kahit na pwede naman siyang magpatuloy sa full-time na pag-aaral sa Universidad Militar at hindi na bumalik sa linya ng labanan. Ibig sabihin, pinili niya ang labanan kaysa opisina kahit pwede naman siyang agad na piliin ang opisina. Noong taon na iyon, kinilala si Drapatov bilang pinakamahusay na natapos sa antas na operasyonal estratehiko ng pambansang Universidad ng Depensa. Si Melinda Simons, ambahador ng United Kingdom, ang nag-abot sa kanya ng Queen's Sword, isang prestihiyosong parangal sa pinakamahusay na natapos. Simula ng digmaan, pinamunuan ni Drapatov ang mga tropa sa Timog. Pinamumunuan niya ang grupong Kakhovka na nagpapalaya sa mga pamayanan sa mga oblast ng Kherson at Dnipropetrovsk at sumisingit sa depensa ng mga Ruso. Bilang resulta, pinarangalan siya ng Krus ng Merito sa labanan. Noong 2024, si Drapatov mismo ang ipinadala upang iligtas ang Kharkiv.
At noong panahon ng opensiba ng Russia sa hilaga ng Kharkiv Oblast, pinamunuan ni Drapati ang operatibo-taktikal na Grupo Kharkiv at dito mismo ay may direktang pahayag mula kay Zelensky, Sipi. Mas tama sigurong hindi ito sipe. Sinabi ng Pangulo na inorganisa ng general ang depensa at sa totoo lang ay napigilan niya ang opensibang operasyon. Dahil dito hindi pinapasok ni Drapatov ang mga Ruso sa Kharkiv Oblast. Kaya tinatawag siya ng mga sundalo na bumbero ng prente. Ibig sabihin, siyang tumutugon sa mga pinakamapanganib na lugar. Si Drapatov mismo, at ito ay kapansin-pansin, ay regular na inililipat ni Syrskyi sa mga pinakaproblemadong bahagi. Rehiyon ng Kherson, rehiyon ng Kharkiv at direksyong Luhansk, kung saan may matinding labanan, doon nila ipinapadala si Drapatov. Alam nyo na, ang commander na pinapadala sa critical na lugar para ayusin ang sitwasyon, ang pinakamahusay na makukuha mo. Ngayon, siya na ang namumuno sa sandatangang lakas ng Ukraine. Ikukuwento ko rin ang isang pangyayaring pinakamagandang naglalarawan kay Drapatov bilang taong may danggal. At ang parehong pangyayaring ito ay nagpapakita rin na tuluyan ng bumagsak ang buong sistema ni Syrskyi ngayon. Mula Nobyembre 2024, si Drapati ang namuno sa mga hukbong panlupa. At noong ika-1 ng Hunyo, 2025 siya mismo ang nagsumite ng kanyang pagbibitiw sa posisyong ito, matapos ang pag-atake sa gabi. Sa isang lugar ng pagsasanay militar sa riyon ng Sumay. Doon matatagpuan ang unit ng pagsasanay, ngunit may ilang sundalong nasawi. Hindi siya nagtago sa likod ng tauhan o naghanap ng masisisi. Kinuha niya ang responsibilidad at umalis sa posisyon. Noong ika-3 ng Hunyo, 2025 siya ay tinanggal sa posisyon bilang komander ng hukbong lupa at itinalaga siya bilang komander ng pinagsamang puwersa. Ngayon, ikumpara mo ang ugaling ito sa mga nakita natin sa ibang mga eskandalo. Magiging malinaw kung bakit nais ng hukbo at lipunan na siya ang gawing punong commander sa palagay ko. Isang taong kusang umalis sa posisyon at inako ang responsibilidad. Siguro, ito ay tanda ng danggal ng isang opisyal. Isa pang kapansin-pansing detalye sa usapin kay Mikhail Fyodorov, ang nuwi dating ministro ng depensa. Naalala mo ba ang unang araw matapos siyang magbitiw sa kanyang briefing? Ikinawento niya si Drapati na sa kabila ng tagumpay at sa kabila ng katotohanang inilalagay siya ni Syrskyi sa pinakamahirap na bahagi ng harapan. Sa kabila ng lahat ng ito, nakakuha si Drapati ng 3 pagsaway mula kay Syrskyi dahil hindi tapat si Drapati kay Syrskyi. Ibig sabihin, noong panahon ng dating Commander-in-Chief, madalas pinipilit at sinasaway ang matagumpay na general sa labanan. Kaya nang pinalitan si Syrskyi ni Drapati. Klaro na ang estruktura ni Syrskyi. Halata na ngayon, nagkagulo na. Salamat. Tingnan din natin ang kabilang panig. Bakit na ba kay Alexander Syrskyi napunta ang malaking pagkadismaya kaya lumabas ang mga tao sa kalsada para hilingin ang kanyang pagtanggal? Kasi dapat din nating kilalanin si Alexander Syrskyi. Isang general na lumaban at totoong ipinatanggol ang Kiev. Nabawi rin niya ang Kharkivshchina at Khersonshchina, mga tagumpay na hindi dapat maliitin. Pero gayunpaman, nagdesisyon ang mga tao na alisin siya. Una at pinakamahalaga, ito ang palayaw na ang Butcher. Sa hukbong sandatahan ng Ukraine at kanluraning media, matagal nang tinatawag si Syrskyi ng ganoon dahil sa kanyang paninindigang panatilihin ang mga posisyon kahit ano ang kapalit. Iniugnay ito ng mga kritiko sa dami na nasasawing sundalo. Ito ang reputasyong pasan niya na matagal nang nakakabit sa kanya. Ang mga Ukrainian media, kadalasan hindi nila yon ganong sinusuri. Gamitin ang definisyong ito. Ang mga kanluranin hindi nahihiyang magsalita at sinasabi nilang totoo. Tinatawag ng mga sundalo ng sandatahang lakas ng Ukraine ang punong komandante nilang ang mangkakatay. Pangalawa, ito ay tungkol sa rehimentong Skelia. Dati, ito ay rehimentong Skala. Noong Hunyo 2026, inilathala ng pahayagang Babol ang isang investigasyon. Paalala lang ang mabilis. Sa ika-425 pang-asaltong rehimentong Skelia, simula katapusan ng 2025 hanggang tagsibol ng 2026 na itala ang hindi bababa sa 26 na dilaban ng pagkamatay ng mga bagong recruit. 26 na tao ang namatay hindi sa labanan kundi sa mga unit ng pagsasanay. May mga iskandalo na di umano, inuulit ko di umano dahil patuloy pa ang investigasyon. Ang paligid ng mga training ground ay minina lang para hindi makatakas sa mga tao. Ikinuwento ng mga kamag-anak ang hindi pagbibigay ng medical na tulong at karahasan sa pulkong ito.
Ang crew ng British TV channel na Sky News na pumunta para idokumento ang lahat ng ito. Basta na lang silang pinaputukan ng mga hindi kilalang tao. Binaliwala lang ito ng general staff at sinabi sa mga mamamahayag ng Sky News na hindi naman daw dapat pumunta roon. Bakit daw sila pumunta roon? Pumunta sila sa training ground, paalala ko lang. At ang military ombudsman na si Rishu Tilova ay nagsabi tungkol sa sitwasyon sa Skelje. Alam na nila ito, 1 taon na, pero nagkukunyari silang walang nakikita o problema. Kaya lumalaki ang hindi pagkakasiya sa mga desisyon ng punong komandante, kasama na rin dito, at dahil din sa kwentong ito. At ngayong araw, lumabas ang balita. Noong Mayo ngayong taon, may namatay na naman bagong sundalo sa rehimentong Skelja na nagtangkang tumakas. Pangatlo, ang alitan kay Fedorov at ang paratang na makaluma ang kaisipang militar. Si Mikhail Fedorov sa briefing ay nagsabi na para manalo, kailangan palitan si Syrskyi at General Staff Chief Natov. Kailangan daw ng bagong pilosopiya sa hukbo, isang asymmetric na digmaan na may pinakamababang kaswalti. Pagtutok sa teknolohiya at drone, hindi pagpapanatili ng mga posisyon sa kahit anong halaga, kahit ano pa ang kapalit. Si Kratevich, dating Chief of Staff ng Azov, ay naglabas noon na matinding pahayag. Iko-quote ko siya. Tumigil na ang mga Ruso sa pagsisinungaling sa sarili nilang hukbo. Sa simula ng 2024, pero tayo nagsimula. Gusto ko lang banggitin na noong Pebrero 2024 si Syrskyi ang naging punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine. Isa itong dagok sa kultura gaya ng sabi ni Kratevich. Kailangang mag-ulat sa itaas na ayos ang lahat at laging ganoon ang ulat. Kaugnay niyan. Ang matatandang general ang sagisag ng kulturang iyon. Kapansin-pansin kung paano tumugon si Syrskyi sa kritisismo. Nang ikwento ni Fedorov ang alitan, sumagot si Syrskyi nang may pang-uuyam na hindi magagawa ni Fedorov kung wala siya. Kahit ang pagbibigay ng briefing sa malayang Kyiv. Sa ganoong paraan, may pahaging napaalalang siya yon. Ibig sabihin, siya ang hindi nagpahintulot sa mga Ruso na makapasok sa Kyiv. At sa kanyang malaking sariling kolum na may pamagat na, ang aking trabaho ay digmaan sa portal na Militarny. Sinabi pa nga niya na tungkol sa alitan kay Fyodorov. Nagulat siya nang malaman, sabi niya hindi niya alam na may alitan. Natalakay na natin ito dito sa kolum kaya ayoko ng pag-usapan pa. Kung di niyo napanood, balikan niyo lang ang channel. Alexei Pichi. Panurin ninyo ang isa sa mga naunang episode. Sa pagkakaalam ko, ang pamagat ay si Syrskyi ay tumutol sa presidente o nagsimula ng atake laban sa presidente. At meron siyang sikat na linya na madalas ipaalala sa kanya ng mga kalaban niya. Ganito ang sinabi niya, "Sa tao ako naniniwala, sa mga drone hindi." Kahit na pagkatapos ay iginiit ni Syrskyi, siya ang gumawa ng puwersa ng mga sistemang walang piloto at si Magyar ang ginawang pinuno. Medyo tapat ang larawan, hindi naman walang kakayahan si Syrskyi. Isa siyang general ng labanan na nirerespeto at pinararangalan. Iniligtas niya ang Kyiv at Kharkiv noong 2022 at inamin ito ni Zelensky at ng mga Ukrainian. Walang nagbabawa sa halaga nito pero nagkaroon ng salungatan ang kanyang pilosopyang militar at mga iskandalo. Sa hinihingi ng hukbo at lipunan para sa bagong henerasyon ng mga komander. Ngayon, konti tungkol kay Mikhail Fedorov. Hindi rin siya mawawala, lalo pa mananatili siya sa kapangyarihan. Ngayon, magkakampi pa sila ng paborito niyang general na si Drabati. Sa madaling salita, maaaring talagang magbago ang sitwasyon. Agad kong lilinawin, ayon sa aking impormasyon, wala pang pinal na desisyon tungkol kay Fedorov at patuloy pa rin siyang nakikipag-usap kay Vladimir Zelensky. Sa oras ng pag-record ng episode na ito, gabi na, ika-21 ng Hulyo na. Papasok na sa ika-22 ng Hulyo. May negosasyon kina Zelensky at Fedorov sa opisina ng presidente. Paalala lang ito para hindi kayo magduda sa akin. Noong Hulyo, 18 pa lang ito lumabas sa YouTube channel na ito. Sinabi ko na tsak na aalisin si Syrskyi bilang punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine at naghahanap na si Zelensky ng kapalit at nagsasagawa ng panayam. Ika-20 ng Hulyo, sinabi kong pinal ng desisyon kay Syrskyi. Tapos na. Oo, may bagong impormasyon at naghintay pa kami ng 1 araw. Pero sinabi ko na noong gabi ng Hulyo, 20 na siguro dong aalisin si Syrskyi kahit may mga hindi naniwala sa akin. May ilang nagkomento na nagsisinungaling si Pichi. Ang lakas ng loob mo at iba pa. Ganito, ayon sa datos ngayon kay Mikhail Fedorov. Hindi na siya magiging ministro ng depensa at hindi na rin siya ibinalik sa posisyon dahil naibigay na ito sa iba.
Sa halip, inalok ni Zelensky kay Fedorov ang isang bagong posisyon sa gobyerno, kaugnay ito sa pagpapaunlad ng technological na bahagi ng Estado. Sa kanluran, tinatawag ang ganitong papel na Miltec-SAR. Matagal na itong umiral. Ipaliwanag ko ito ng simple. Ano ba talaga ito? Hindi tayo sanay dito. Pero sa totoo lang, mas astig pa ito kaysa sa isang maliit na ministro ng tanggulan. Ipaliwanag ko kung bakit. Akala mo kung mas mataas pa ito kaysa sa ministro ng tanggulan, bakit kaya si Fyodorov ay hindi agad pumapayag dito, lalo na sa ating kasalukuyang realidad? Ang katawagan SAR sa kanduraning politika, malinaw na hindi ito ukol sa monarkiya. Tinatawag nilang tsar ang isang opisyal, hindi formal. Binibigyan siya ng napakalawak na kapangyarihan at ginagawang nag-iisang responsable para sa isang malaking larangan. Para siyang mamahala dun. Ang mahalaga, walang mga hadlang na burokratiko. Ganito na lang, paalala ko lang. Naalala niyo ba si Elon Musk? Binago niya halos buong aparatong pampamahalaan ng Amerika at naging parang SAR doon. Opisyal siya pero hindi ganap dahil hindi siya limitado ng mahigpit na proseso. Kung hindi magandang halimbawa si Elon Musk, bibigyan pa kita ng isa pang halimbawa. Sa Estados Unidos ng Amerika, nagkaroon ng COVID-SAR, isang taong responsabal sa paglaban sa pandemya. Nagkaroon sila ng SAR laban sa droga na responsabale sa paglaban dito. Madalas, mas mabilis siyang tumugon kaysa sa iba. Ang burokratikong aparato ng gobyerno. Ngayon, kay Donald Trump may anti-migranteng SAR. Sigurado nakita nyo na siya, nakamagandang Amerikana. Lumalabas siya kasama ang ICE, binubuwag ang mga protesta at inaaresto ang mga ilegal na migrante. Sa madaling salita, opisyal siya pero parang malaya sa burokratikong proseso. Ayan, at hindi nakatali ang kanyang mga kamay. Talagang malaya siya. Tama, ang SAR sa teknolohiyang militar may buong kapangyarihan para sa pagunlad ng teknolohiyang militar, lalo na sa kaso ng Ukraine. Mga drone, unmanned system, electronic warfare, digitalisasyon ng hukbo, defense startup at iba pa. Lahat ito ay kay Fedorov ayon sa mga palatandaan. Iminumungkahi siyang mamuno sa larangang kinilala siya. Pag-usbong ng teknolohiya sa depensa, hindi lang limitado sa ministeryo kundi sa buong bansa na may malawak na kapangyarihan. May lohika naman talaga dito. Si Fedorov ang nagdala sa Ukraina bilang leader sa drone na digmaan, nag-ayos ng produksyon ng milyong-milyong drone at nagtulak ng asymmetric na digmaan at imbes na gumastos. Sa halip na italaga si Fedorov sa administratibong rutina ng Ministry of Defense, lalo na sa pagkuha ng lahat ng kailangan ng mga sundalong Ukrainyano, ibinibigay sa kanya ang papel na tagapagpasulong ng buong military technological na direksyon ng bansa. Totoo, si Fedorov mismo. Sinabi niyang handa siyang bumalik pero bilang Minister of Defense lang. Tinanggihan niya ang posisyon bilang tagapayo. Papayag ba siyang maging tsar ng Miltec? Bukas pa ang tanong na ito. Bakit na ba? Sa kulturang pampulitika ng Ukraine, karaniwan na nilang tawagin ang ganitong mga tao. Tagapangasiwang nasa likod. Kaakibat nito, gaya ng alam ninyo, ay hindi magandang reputasyon at mga tiyak na kahihinatnan. Ayan, kaya hindi gusto ng mga tao dito ang mga tagapangasiwang nasa likod. At ipaliwanag sa mga Ukrainyano na mabuti ang SAR ng Miltec magiging mahirap dahil sa mismong pangalan na SAR. Paano mo nga ba ipapaliwanag sa mga Ukrainyano na ang SAR ay mabuti? Siyempre, para sa kanila masama yon. Sa madaling salita, nakadepende ito sa sitwasyon. Based sa mga definisyon at kakayahan, hanggang saan ang kulturang pampulitika ng kanluran at kung makakibagay ito sa kultura ng Ukraine ay nananatiling bukas na tanong. Ano? Buwang nakaraang linggo, maging tapat tayo. Sa totoo lang, ito ay kwento tungkol sa kung paano naramdaman ng mga Ukrainyano ang kanilang sarili. Bilang may-ari sa sariling bansa, sa isang paraan. 6 na araw silang tumayo sa harap ng opisina ng presidente. Hindi sila partido o politikal na teknolohista at hindi rin tulad ng mga kalokohan sa Facebook. Kadalasan, ilang babae sa Facebook ang nagsasabing bayad daw ang protesta. Magkano ang binayad sa inyo para sumama sa protesta? Nandun ang mga karaniwang Ukrainyano, karamihan ay kabataan na may dalang karton. Para sa ilan, katuwaan lang, pero may ilan ding seryosong ipinaglalaban ang paninindigan. Pinagtawanan at inalipusta sila, pero nanindigan sila. Lumabas sila para sa prinsipyo at para hindi matanggal ang mga epektibong tao laban sa intriga sa sistema. Para ang pinakamahusay ang mamuno sa hukbo. Ang pagtatalaga kay Dropatov.
Tungkol din ito sa katarungan. Sa simpleng pagkaunawa ng tao dito, isantabi muna natin ngayon lahat ng kanyang karanasan sa militar. Oo, militar nga, at alalahanin lang natin na ang tao na noong 2014 sa tinatawag nilang lumilipad na BMP, nakipaglaban siya para marating ang mga bihag sa Mariupol at inilabas ang mga tao mula sa pagkakakubkob habang lumalaban sa loob ng 160 kilometro. Kusang nagbitiw, inako ang responsibilidad para sa mga nasawi sa training ground. Ito ang taong dumaan sa buong digmaan mula sa pinakamababang hanay at nayon ay namumuno sa hukbo. Hindi siya itinalaga dahil sa pangalan o kamag-anak ng kahit sino. Hindi siya protehe ng ilang mala kriminal na grupo. Hindi. Isa siyang general na subok sa labanan. Kilala siya ng mga sundalo sa kanyang codename na Rubin. Ulitin ko, mula pa sa simula ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine, mula 2014, nasa hukbo na siya. Matagal na sana siyang pwedeng mag-opisina pero hindi siya umalis. Ayan, kaya sa isang bansa na may digmaan, sa tingin ko, napakahalaga niyan. Kaya mga kaibigan, dito ko muna tatapusin. Ano ang opinyon ninyo? Ano ang mga konklusyon ninyo? Ano ang mga naiisip ninyo tungkol dito? Siguraduhin magkomento sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pecheni News, dahil mas mabilis ang balita doon. Makikita ang link sa video description. Kung nais magpasalamat sa aming YouTube channel para sa aming trabaho at kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kinakailangan ang aming trabaho, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon sa mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.